Attorney Salvador Panilo ay nagsalita na po, mga kababayan po natin, patungkol sa mga propaganda against po kay Vice President Sara. Mga kababayan po natin, matindi po yung mga propaganda nila ngayon. Lalo-lalo na ipagpapatuloy itong impeachment trial ni Vice President Sara na wala namang kakwenta-kwenta. At alam naman natin, no, na ito po ay ginastusan ng bilyon-bilyon para lang magkaroon ng perma sa House of Representatives. Magandang araw, mga kababayan, at yan po yung ating pag-uusapan. Pag-uusapan po natin itong mga politiko, no, na nagpaparamdam na nga po ngayon na sila ay pro-impeachment at nangangarap na makuha ang posisyon ng Vice President, mga kabayan. Anyway, pakinggan muna natin itong komento ni Sal Panilo. Sinasabi ko, sa poll, these senators, big politicians, will never reach their political future for a subject matter that will pull them down. Kasi alam nila na yung taong bayan ayaw sa impeachment kasi nagkaroon na ng survey dyan. The results of the election shows strongly that the people are against this impeachment and against the arrest, detention, and the jailing of President Duterte. Ayaw na nila. Pag kinontra mo yan, may problema kang malaki talaga. Proof ng election, Attorney Sal. Results ng election. Ano? Resulta ng nakarang election, Attorney Sal. Yung mga kumalaban kay VP Sara, marami sa kanila hindi nanalo. You will fall. Malaking pagbagsak nila pag ikaw ay pumabol dyan sa impeachment. Kaya ngayon, naghahanap sila ng graceful exit. But having said that, constitutionally, pwede talagang ma-dismiss. Pero kung tatanungin mo si Inday Sara, tuloy nyo, siniraan nyo ako na siniraan para makita ng taong bayan ang pagka-inosente ko. But actually, Madam Vice Presidente, kahit na hindi ituloy yung impeachment, alam naman ng taong bayan na wala kayong kasalanan. Tama. Kasi nga, matagal nang tinatalaka yan sa Kongreso, pinakita na rin kung ebidensya lang, hindi naman ebidensya yun. Talagang sinisiraan ka lang, gusto ka lang tanggalin sa Panguluhan sa 2028. Kaya ang tao, kahit na walang impeachment, alam na inosente ka, Madam Vice President Inday Sara. Yun po ang naging komento ni Attorney Salvador Panilo, no? Naghahanap daw po ng mga exit ngayon or exit plan kung paano po maka-exit itong mga politiko, no? Lalong-lalo na po yung gigil na gustong ma-impeach si Vice President Sara sa mga senador, sa mga kongresista. Kaya para sa akin, mga kababayan, no, hindi po tayo magugulat kung may kagaya ng isang Joke Frasco na tumanggi para pumirma ng manifesto laban po kay Martin Romualdez. Dahil yan po is posibleng mga sinasabi ni Atty. Salvador Panilo na exit plan nila, no, kung paano sila makaalis dito po sa administrasyon ni Marcos Jr. sa grupo ni Tambaloslos, no? At pagdating ng 2028 ay hindi po sila malampaso kagaya nung nangyari sa ilang mga politiko na kumalaban po kay Vice President Sara. And itong proseso ng impeachment, alam naman natin na mga kababayan na ito po ay talagang highly politically motivated at sila po yung makikinabang dito, mga kababayan. Ito, pakita ko sa inyo ha, yung balita galing sa isang mainstream media. Ako lang yung pagbasa sa laman ng resolution, ano? Pero parang contradictory. Conflicting Sige. yung mga werases eh. Bakit? Basahin nyo. Conflicting yung mga werases eh. So, pwede nang ano yun, yung resolution na yun, pwede nang iiwan sa basurahan ng kasaysayan. So nakita nyo, ganyan kayabang po kayo ng isang politikong ito. Pangalanan natin si Tito Soto na nag-aambisyon na maging Vice President pero nilampaso ni Vice President Sara. Ngayon nakita natin 100% magiging pro-impeachment, no, itong politikong ito. No? At hindi lang po yan, actually, mga kababayan, no, malalaman natin ngayon na talagang may pumupundo nga dito sa impeachment ni VP Sara. Kaya sinabi ko nga noon, mga kababayan po natin, na talagang may nagpupundo talaga para i-impeach itong si Vice President Sara. So, alam naman natin siguro kung sino yung mga nasa likod sa pagpapa-impeach sa ating Vice President. Kasi tingnan nyo po ha, papanood ko muna to sa inyo.
Kasunod ng University of the Philippines College of Law, nanawagan na rin ang San Beda University Graduate School of Law sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Impeach na. Yes, Ang partner. ipaliwanag na po natin yan. Okay. So yung impeachment ay ibinibigay ng ating konstitusyon. Tingnan nyo mga kababayan tama na, okay na yan. Okay? So, pati university, San Beda, Lasal, UP, nakita nyo? So, yung mga ito ngayon nag-iingay para sa impeachment ni Vice President Sara. Dahil kailangan daw po panagutan ni Vice President Sara. Yung paglustay sa sinasabi nilang 125 million. Pero sinabi ni Ping Lacson, no, na ang confidential fund ay talagang allowed na gumagamit po sila ng mga aliases. So doon pa lang ikis na sila, talo na sila, no? And of course, no, may mga totoong pangalan na nandun daw po sa sealed envelope na hindi pwedeng isa publiko. At yung makakapagbukas niyan at makakapag-review ay yung mga special audit lamang, yung mga involved, no? So obviously, from the Commission on Audit, siguro from the Office of the President, from the Office of the House Speaker, from the Zenit siguro, no? So parang ganon yung mangyayari. So hindi pwede talagang maisa publiko. So pinayagan siguro ng Kuwait itong mga aliases. Kaya mukhang mapapahiya sila dito. Kaya tingnan nyo, si Vice President Sara hindi natatakot. Ready na yung defense team at ready na rin po siya sa bloodbath, no, na mangyayari dito po sa trial ng impeachment. Bakit gustong maituloy nitong mga kaliwa, nitong mga kalyado ni Martin Romualdez, itong mga pro-impeachment na mga senador? Kasi nakikita ko dito, no, kung ginastusan po nila ng bilyon-bilyon doon sa House of Representatives, baka mas doble o triple pa yung igagastos nila para dito sa Senado at posibleng gawin nila ang lahat na masuhulan lang itong mga senador at makakuha po sila ng sapat na numero para i-impeach nila si Vice President Sara. Yun din po yung nakikita ko. Pero as of now, nakikita natin, marami pa rin, no, ang nagpapahayag na sila po is anti-impeachment. At itong sinusulong po ni Senator Bato, no, na Senate resolution para ibasura itong impeachment against kay Vice President Sara. Dito sila ngayon naghihimutok at galit na galit at gusto nila na matigil ito. Kasi kung walang trial, ibig sabihin walang pera. So kung may trial, no, matuloy man na ma-impeach si VP Sara o hindi, kikita po at magkakapera itong mga senador na ito, itong mga anti-impeachment, itong mga nag-iingay na ito, mga kababayan po natin. Kaya nito mga kaliwa, nito mga alipores ni Martin Romualdez. Kasi kung hindi nila ma-impeach si VP Sara, baka mamaya, no, sisingilin po sila dito po sa lubricant, padulas. Sabihin natin, ibinayad sa kanila para po pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. At itong mga universities na ito, na ang kakapal ng mukha, no, kung sino man yung mga namumuno dito, nagpapalabas ng statement na ito, mga kababayan natin, no? Bakit hindi nila batikusin yung makontrobersya na 2025 national budget na tinatawag ngayon na mga kaalyado ni Marcos Jr., hindi lang po mga kaalyado ng mga Duterte, again, ni Ping Lacson at itong si Soto, ambisyoso, no? Ay binabanata nila at tinawag nila noon na the most corrupt budget for 2025. Pero before election, siyempre, hindi sila nagko-comment. Ngayon, no, nag-iingay na sila at gusto nila makakuha ng atensyon ng taong bayan. And of course, di tayo magtitiwala dyan dahil napakalinaw ang kanilang intention na gusto nila ma-impeach itong si Vice President Sara. May mga ambisyon yung mga yan. No? Pero itong mga universities natin, bakit ang ingay sa PhilHealth, sa flood control, pagbenta ng ginto, shares and assets, maanumalyang bicameral report, no, na puno ng kontrobersya. Yung pamumudmud ng ayuda, nakaramihan sa ating mga kababayan ay hindi naman umaasin. So, mas tumaas pa nga yung bilang ng mahihirap, mas tumaas pa ang bilang ng nawalan ng trabaho. After all, namudmud sila ng ayuda. So, ito po ay talagang nakikita natin na political propaganda at may pumupundo. Ang tanong, magtatagumpay ba sila? O magrarally pa sila ngayon, no? 9, 10, and 11, magrarally daw po sila, mas rally po sila para daw po sa impeachment ni Vice President Sara. At kakalampagin daw po nila ang Senado. Go! No? At alam naman ng taong bayan kung sino yung mga nasa likod dito. Hindi ito mga lehitimo na may mga prinsipyo. Hindi ito yung mga bayaran. Maghahakot na naman sila na magrarally, no? Para sabihin marami yung numbers nila. Pero pagdating ng araw, ay hindi naman nila babayaran yun. Na di ba marami nagrereklamo mga kababayan na mga realista na hindi nasusuhulan. Kaya good luck na lang sa kanila and tuloy-tuloy lang po yung ating pag-iingay, tuloy-tuloy lang po yung ating pagsasalita para hanggang makarating po sa taong bayan
doon talaga sa taong bayan, itong 32 million na bumoto kay Vice President Sara. At sabihin natin na ito po ay mga kasinungalingan at sila na rin mismo ang makadiskubre sa kanilang sarili na itong mga paninira kay Vice President Sara is highly propaganda at may pumupundo. Yan na po yung ating update. Maraming salamat po, Kabugtaw, Pilipinas.